So, understand legal aspects of records po tayo. Bagong topic. So, actually, dalawang topic po yung i-discuss natin ngayon. So, dito po sa pag-aaral po natin, sa pag-intindi po natin sa legal aspects of records, so magpo-focus po tayo sa Data Privacy Act of 2012. So, maiksi lang naman din po ito. And, i-record ko po siya para sa mga hindi po makaka-join. And sana po yung nakaraang discussion ko is napanood nyo din po. So, learning objective. So, kasi today po pag-uusapan po natin yung legal aspect of records, especially the Data Privacy Act of 2012. So, syempre, kapag kayo po ay nasa office, hindi lang po kayo magtatrabaho, hindi lang po yun yung responsibility nyo. Kailangan, marunong din po kayong mag-protekta ng information, di ba? So, ano-ano ba yung paprotektahan yung information? Employee records, customer details, yung mga password, financial records. So, kapag mali po yung paggamit mo or pag-share, pwede ka pong magkaroon ng legal consequences. So, today, at the end of this lesson, students should be able to explain the importance of data privacy, identify confidential information, understand employee responsibilities in handling records, and apply proper data protection practices. So, introduction to data privacy. So, data privacy refers to the proper handling, protection, and control of personal and sensitive information to prevent unauthorized access or misuse. So, tamang paghawak siya, pag-control ng sensitibong information. So, para hindi kung sino-sino yung pwedeng maka-access, 'di ba? Kasi may mga bagay na hindi dapat na-access or nababasa po ng iba or ng customer or ng client, no? Na kayo-kayo lang mismo sa office. So, dapat yung data na yon pang inyo lang, pang private, no? Yung information na yun. Kasi, pwede po kayong makasuhan pagka po pinakalat nyo po yung privado po na information na yon. So, importance of protecting information. Protecting information helps maintain trust, prevents identity theft, secures confidential records, and ensures compliance with laws like Data Privacy Act of 2012. So, syempre, alam naman po natin na napakahalaga na yung information na hawak natin is protected. Lalo na po, pag nagtatrabaho po tayo. Para po yung boss mo, yung mga katrabaho mo, meron pong tiwala sa'yo na hindi mo nidilik yung information. So, halimbawa, nag-meeting kayo. So, yung pinag-meetingan nyo, dapat sa inyo lang. Kasi pag nilabas nyo yun, pag may nangyari na nakalabas yun, lahat po kayo ng nasa meeting ay iimbestigahan. So, nakakatulong siya para maiwasan po yung identity theft, di ba? Kasi pwede nilang nakawin yung information, yung details, so yung confidential na records, yung mga problema na dapat sinusolusyonan sa loob kaya pinagmitingan is nilabas mo, di ba? So, syempre, lahat yung ginagawa para magkaroon po tayo ng compliance sa Data Privacy Act of 2012. So, role of employees in maintaining confidentiality. So, yung mga employee are responsible for handling records carefully, keeping sensitive information private, following company policies, and avoiding unauthorized sharing data. So, kayo po, sa susunod, lalo na pag nag-OJT kayo, di ba, dapat nananatili po yung confidentiality. Lahat ng narinig nyo dun sa opisina ng pinag-OJT-han nyo, dapat hindi po yun nakakalabas. Kahit ano. Doon lang po yun nananatili. So, ganun po. So, dapat ingatan nyo yung mga narinig nyo, yung mga records. So, wag nyo po basta-basta i-share yung mga sensitive information kahit na tropa mo yan, di ba? Kasi meron po tayo sinusunod na company policies. Minsan may mga pinipirmahan tayong kontrata. So, i-make sure nyo po na yung mga files is secure. Yung mga hinahandle nyo. 'Di ba? So, big deal. No? Big deal po kasi talaga yung pagtatago ng confidential file sa trabaho. Kasi may mga bagay nga na hindi na nila dapat malaman. So, what is Data Privacy Act of 2012?
So, ang Data Privacy Act is batas po yan dito sa atin, sa bansa natin na nagpo-protect po sa personal information. So, ang layunin po nito is maprotektahan yung personal natin data and para po hindi ma-access ng kung sino-sino. Diba? It promotes responsible handling of records. So, pag may mga ganito tayong batas, na-ensure natin na kailangan pala maging responsable tayo or maging maingat tayo. Kasi halimbawa, 'di ba, sa na-discuss ko nung nakaraan nung nakapanood, kung nakapanood po kayo. Halimbawa ako, 'di ba, meron akong hawak na confidential files, no, files dito. Tapos ang nangyari, hindi ko naman sinasadya. Naiiwan ko siya sa bus. Halimbawa, nakatulog ako, naiwan ko sa bus. Tapos may ibang nakapulot. So, pwede po akong makasuhan kasi magli-leak po siya. O kaya naman, may pinaprint sa akin na confidential files. Tapos, mali yung format or ano siya, madumi, ganon. So, syempre, ginawa ko siyang scratch. O, ano ba? Ginamit ko nga siya bilang scratch, hindi ko siya sinred. Tapos, kung saan-saan nakarating yung scratch na yan. Halimbawa, may nangingi sa aking scratch paper. So, syempre, titignan niya yung nasa likod. So, pag kumalat yun, ano po ako doon? Responsible. So, kayo po, simulan nyo pag nag-OJT kayo para hanggang sa trabaho, maging careful po kayo sa paghawak ng mga files. So, sandali lang naman po itong discussion natin kasi ano lang to yung iba na discuss naman na natin. So, examples of personal information. Siyempre, pag personal information, yan yung mga details na nakalagay dyan, yung mga about sa inyo. Nandyan yung pangalan mo, yung address nyo, contact number, so yung record niya. Halimbawa, dito, di ba, nasa amin sa admin yung 201 files, yung mga employee records, nandun yung mga seminar mo, yung mga leave mo, di ba, yung medical information mo, may kopya kami, and minsan yung financial records. Ayan po yung mga personal information na hindi mo pwedeng basta-bastang ibigay. So, kaya, for example, iba sa hotel, 'di ba? Pagka tinanong mo, pwede bang malaman kung sino naka-check-in sa room ganito? Hindi pwede, 'di ba? O hihingi ka ng contact number nila, hindi pwede. Kasi confidential files po 'yon. So, minsan nga kahit asawa, 'di ba? Halimbawa, yung mga nakapanood na kayo ng ganon, yung nagmotel yung asawa niya, kinukuha niya yung information, kinukuha niya yung room number, hindi pwedeng ibigay. Kasi po, confidential po yun. Kasama po yun sa pinirmahan na kontrata ng mga front desk officer. No, hindi po pwedeng i-share yung mga information na binigay po sa kanila kasi nga po confidential sila. Kahit address, kahit contact number, hindi po yan basta-basta pwedeng ibigay ng hindi po ipinaalam. Okay po? So, lalo na yung medical information, mag-ingat kayo dyan. Halimbawa, HR kayo. So, halimbawa, syempre ang HR, binibigyan niya ng kopya ng medical. Diba? Dito kasi, na kay nurse. Tapos, bibigyan kang kopya, tapos bibigyan mo ang HR para meron kang record sa 201 file. So, halimbawa, nakita mo, ay, may AIDS si ganito, may TB si ganyan. Halimbawa, ako, HR ako, nakita ko, tapos pinagkalat ko. Pag kumalat yon, ang nakakaalam lang nun ako kasi sa akin pinasa. So, responsible po ako doon. So, ganun siya. Kaya kailangan nyo pong maging maingat. So, ito na. Importance of confidentiality. Sa office, nung sa trabaho, ang trust po ang pinaka-importante. Kasi, kapag nag-leak ang confidential files, no, nawawala po yung trust. 'Di ba? Pwedeng makasuhan yung kumpanya. Pwedeng mawalan ng trabaho tayo, no, na employee. So, ganun po yun. Kaya, ano bang importansya ng confidentiality, di ba? It builds trust, no? So, kapag alam ng kliyente na safe yung information nila sa'yo, mas magtitiwala silang makipag-business sa'yo. Or mas magtitiwala sila sa'yo nakatrabaho ka. Kasi nga, parang pinoprotektahan mo na yung mga tao doon, tsaka yung organization. Pag ikaw ay may confidentiality. And it prevents legal issues. Kasi maraming batas, kagaya ng Data Privacy Act, na pwedeng ikaso sa atin kapag nagkaroon ng leak yung
file, lalo na kung iilan lang kayong may hawak nun. So, it maintains professional integrity. So, pinapakita dun na ikaw is isang matinong employee na professional ka, marunong kang rumespeto sa privacy. 'Di ba? Halimbawa nga, 'di ba? Sa isang hospital po, syempre, napaka-importante po na yung medical records ng pasyente is hindi siya nakikita na kung sino-sino. 'Di ba? Bakit kaya? Syempre, para po maprotektahan yung dignidad ng pasyente tsaka yung data privacy nila. Okay? So, next po. So, ano naman yung dapat nating gawin bilang mga empleyado? So, ayan po yung mga responsibilities ng empleyado, yung mga do's. So, sabi dyan, use strong passwords. So, ibig sabihin yan, huwag mong ilalagay yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ako po kasi dati, ganito din. No? So, yung password ko po is ganun lang, madaling hulaan. So, minsan yung birthday mo, wag din po. Pangalan mo, wag po yun. Kasi po, madali po siyang hulaan. So, gumamit po ng symbols at numbers para po hindi madaling ma-hack, di ba? May character, may capital letter, may small letter. Ay, yes po. Glessy, mayroon kayo share? Di po ma'am, present lang po, na-late lang po. Ay, sige, okay lang. Ano naman to, i-record ko to siya, upload ko para sa mga gustong, no? Balikan. So, number 2, keep records secure. So, wag nating iwas ng nakabukas ang file sa computer kung aalis ka ng desk. Lalo na pag confidential or halimbawa yung messenger mo. No, wag. Kasi meron po tayong, iba-iba po yung character ng ating mga katrabaho. Meron diyang mga mapagbasa, 'di ba? Meron diyan yung di mo alam kung bakit, di naman niya account babasahin niya. May mga ganon. So, kaya wag po nating iiwanang naka-open. No? Kasi, pag may kumalat dyan, nag-click dyan, 'di ba? So, and laging ilak po yung mga filing cabinets. Lalo na kung naglalaman po yun ng confidential files. So, ayun po yung silbi, kaya po may lock yung cabinet. Itatabi. Dapat po, laging secure ang records mo. So, avoid sharing confidential information. So, kahit po sa break time, sa chismisan time, bawal daw ikwento yung mga sensitive na usapin sa trabaho sa mga tao na wala naman silang kinalaman doon. 'Di ba? Kasi nga para iwas na din. Halimbawa, ikaw lang alam naman sa department mo, ikaw lang nakakaalam noon. Kilala sa office nyo yung mga friends mo, set of friends. Nakakumalat sa department nila. Tingin mo pag inimbestigahan, sino mapapahamak? Ikaw. So, lagi nyo po yung tatandaan. So, properly dispose of documents. So, ayun nga, no, wag natin basta itatapon sa basurahan yung mga papel, lalo na pag may names, may signature. So, gamitin po natin dapat yung paper shredder. O kaya, anuhin nyo muna ng pentel pen bago nyo blow. Kasi napaka-confidential po talaga. So, follow company policies. So, lagi nyo pong basahin yung employee handbook tungkol po sa data privacy rules para hindi po kayo maligaw. Okay po? So, example, sa isang bangko. So, bawal po i-post sa social media or ikwento sa kaibigan kung magkano yung laman ng account ng isang sikat na celebrity na nag-withdraw sa branch nyo. Halimbawa, sa bangko kayo nagtrabaho, si Daniel Padilla nag-withdraw ng 2 million. Diba? Bawal yon, bawal siyang i-share. So, ito na. So, ito na po yung beware slide. Ano ang mangyayari kapag nag-leak o lumabag tayo sa rules? So, consequences. Siyempre, lahat po ng ginagawa nating mali, may consequence. Diba? Sabi nga, you reap what you sow. Diba? Kung anong ginawa mo, hindi man eventually yung consequences, pero dadating din ang time na talagang makukuha mo yung consequences mo. Kasi gumawa ka ng mali eh. 'Di ba? Nag-violate ka. So, number 1, legal penalties. Pwede kang makasuhan sa korte, no? Yung kumpanya, pwede rin, o yung mismong empleyado. So, syempre, may fines.
So, malaking halaga ng pera yung pwedeng bayaran bilang fine or multa dahil dun sa ginawa mo. Suspension, so pwede kang matanggal sa trabaho ng pansamantala pero wala kang sweldo. Bawa, suspended ka ng 3 days or ng 1 week or ng 1 month. Minsan nga, depende sa kaso, habang ongoing yung kaso mo, suspended ka. Paano tumagal yung 6 months? Paano ka kakain? Diba? Eh, pag nagkakaso ka, magbabayad ka din doon. Diba? Loss of employment o yung tinatawag nating termination. So, pwede kang matanggal sa trabaho ng tuluyan dahil po doon sa maling ginawa mo. And syempre, damage to reputation. Masisira na yung credibility mo, yung dignidad mo. Masisira na yung pangalan mo sa industry. So, mahihirapan ka maghanap ng trabaho. Ay, si ano, ganito yan, galing yan dito. 'Di ba? Parang nagkaroon ng breach of trust. So, ang gagawin mo doon ka ba magtatrabaho sa walang nakakakilala sa'yo. 'Di ba? So, mahirap. Mahirap po. So, halimbawa, yung isang IT specialist, nagbenta po siya ng client list sa kalabang kumpanya. Kasi inoperan siya ng malaking pera eh. So, ano mangyayari? So, hindi lang po siya matatanggal sa trabaho. Pwede pa siyang makulong. 'Di ba? Kasi, ang consequences naman nun, 'di ba, nakulong siya, natanggal nga siya sa trabaho, tapos nakulong siya. So, kahit makalabas siya doon, kahit makapiyansa siya, mahihirapan na siya maghanap ng trabaho kasi may bad record na siya. So, madadamage po yung reputation. Kaya, lagi niyong tatandaan, class, pag inoperan kayo ng malaking halaga, pero mali, wag. Isipin niyo, ipagpapalit niyo yung dignidad niyo sa laking halaga. O halimbawa, inoperan kayo, pirmahan mo to, tapos share tayo, yung 2 million, 'di ba? O tagpa 500,000 tayo. Nahatiin niyo yung 2 million, tagpa 500,000 kayong apat. Kailangan kasi yung pirma mo doon para i-ano niyo yung transaction na yon. So, inisip mo agad, wow, instant 500,000. Wag po kayo magpapabulag sa ganun 500,000 tapos makukulong ka, masisira yung credibility mo. Ibig sabihin 500,000 ka lang, 'di ba? So, kahit hindi 500,000, may mga ganun mangyayari. So ako, nangyari na rin sa akin 'to. Ano naman, nananahimik lang ako gumagawa ng report. So, yung shipment, 'di ba sa mga factory may mga shipment diyan. So, meron diyan aalokin ka. Kung ang kukunin nilang container, yung malaki. Pero kasya naman siya sa hindi masyadong malaki. Lalakihan nila, sasabihin nila ako, kukontsabahin nila yung forwarder, ay yung may-ari ng shipment. Tapos, papangakuan nila yon. Tapos, magbibigay ng quote ngayon yon kung magkano yung bayad. Tapos, ifo-forward yun sa supplier. Siyempre, si supplier or si buyer, magpapadala ng pera kasi iyon ang need niya eh. Tapos, ang mangyayari, hindi naman yun ang kukuhanin mo yung mas maliit doon. So, share yun. Yung sobra, share na siya yung tao doon sa company, sa shipment company. Tapos, yung mga under. Ako kasi narinig ko kasi lahat. Pero wala akong pakialam. Ang ginawa nila, narinig ko yung usap nila, ganun yung gagawin nila. Inabutan nila ako ng sobre. So, hindi ko po yung tinanggap. Sabi ko na lang, hindi ako magsasalita. Pero hindi ko na tinanggap yung sobre. So, ganun po. Huwag po kayo magpapabulag sa simpleng ganung bayad. Di ko alam kung magkano laman nun kasi nag-1,000, pero hindi tinanggap. Pero yung pakain tinanggap ko kasi nagpamerienda sila. So, yun. So, integrate office procedures and records management. So, learning objectives. So, at the end of this lesson, students should be able to explain office management best practices, organize records properly, demonstrate workplace professionalism, and apply efficient office procedures. So, office management refers to the planning, organizing, and coordinating of office activities to ensure smooth and efficient workplace operation. So, sa madaling salita, ito po yung utak sa likod ng bawat opisina. No, sila po yung nagpaplano, nag-organize, nagko-coordinate. Sila po yung nag-aayos ng mga schedules, ng mga gamit, tsaka mga tao para po siguruhing wala pong aberya sa operation araw-araw.
So, dapat po may smooth and efficient workplace operation. Kasi ang goal is maging seamless. Ano po yung seamless? Yung tuloy-tuloy po yung trabaho para po hindi nasasayang yung resources ng kumpanya. So, di ba parang yung conductor po ng orchestra, kapag wala pong nagpaplano, kailangan tugtog yung bawat instrument. So, magiging maingay, tsaka magulo lang po yung music. So, sa office naman, yung manager po yung nagme-make sure na lahat po is synchronized. So, importance of organizations and efficiency. Organization and efficiency help employees work faster, reduce errors, save time, and improve productivity in the workplace. So, bakit ba natin pinipilit na maging mabilis tsaka maayos? So, hindi lang naman yun para sa boss mo. Hindi lang din yun para sa'yo, para mabilis kang maghanap. Para po yun sa lahat. Kasi kapag alam mo kung nasaan ang files mo, at ano po yung gagawin, mas konti na yung pagkakamali. Mas mabilis matapos. Pag may hinanap, mabilis mong makita. It saves time. Kasi po, ang oras po na nawawala po sa paghahanap ng mga nawawalang papel is sayang. 'Di ba? Kasi mas magagamit po pa sila sa mahalagang task. So, it improves productivity. Kasi kapag efficient po yung system, mas maraming output po yung nagagawa ng team. Siyempre, hindi sila sobrang napapagod. So, hindi ka mababurn out. So, halimbawa, isipin niyo po sa isang fast food kitchen. So, kapag organized po yung pwesto nila, andito yung patty, andito yung tinapay, andito yung sarsa. So, halimbawa sa Angel's Burger, nakita niyo ang bilis. Kasi nakakagawa sila ng burger lang sa 1 minuto. Kasi alam na nila kung saan nakalagay. So, kapag magulo, laging natatagalan yung customer. So, maraming nagiging mali yung orders. Okay po? So, role of office procedure in the workplace. Office procedures provide clear guidelines on how tasks should be done, helping maintain consistency, discipline, communication, and proper workflow in the organization. So, ang office procedure po, yan po yung rulebook ng office. So, kung walang procedure, kanya-kanya tayo ng diskarte. So, hindi magkakagulo. So, dapat may clear guidelines. Kasi nakalagay po dun sino ba yung gagawa niyan, ano ang gagawin, kailan gagawin, paano gagawin yung isang trabaho. So, minimake sure po nito na kahit sino po yung gumawa ng task, parehas po yung output, parehas ang quality, parehas ang kakalabasan. So, discipline and communication. So, dahil po may mga sinusunod po na guidelines, na steps, mas madali na po mag-usap yung mga magkakaibang departments. Kasi alam na nila yung workflow ng isa't isa. So, pag may proper workflow, may iwasan po yung bottleneck or yung pagkakaipon po ng trabaho sa isang tao lang. 'Di ba? So, hindi po malinaw yung process. So, halimbawa, pag nag-a-apply po ng leave, ano yung leave? Pag magbabakasyon. So, kung walang proper procedure, baka mag-text ka lang ka sa katrabaho mo. Wala ko bukas ha, may sakit ako. Ganon. Pero dahil may procedure, kailangan mo mag-file ng form. 1 week before, pag sick leave, pagkayari, no, pwedeng pagbalik mo na lang. Para makahanap minsan ng kapalit sa duty mo or ng gagawa ng trabaho mo, kailangan magpaalam ka ng mas maaga. So, yun po yung tinatawag na proper workflow. Ano po yung hindi proper workflow? Pagka sinabi niya leave siya pero hindi alam ng kumpanya. So, yun po yung hindi proper. Importance of organization. So, dito po natin pag-uusapan kung bakit kailangan organize or maayos lahat ng opisina. So, organized records improve efficiency. Sabi ko nga, kapag maayos ang files, mas mabilis matapos ang trabaho dahil hindi ka pabalik-balik sa paghahanap. Easier retrieval of documents. Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng 30 minutes, ng 1 hour, para maghanap lang ng isang papel. Kasi alam mo agad kung nasan yan. So, halimbawa ako, nung may ISO, di ko lang sa ako pinasok yung mga test paper ko. I-checkan ko, di ko makita. So, ganun po yon. So, reduces stress and confusion and improves productivity. So, syempre, nakaka-stress po pag makalat, iba? Yung table, yung desktop. So, kapag malinis yung paligid, mas kalmado ka mag-isip. No? And it improves productivity kasi less distraction at mabilis po yung process. Mas marami ka pong magagawa sa araw mo. So, isipin mo, halimbawa sa accounting office, kung organized po yung mga resibo, yung invoices, mabilis po yung audit.
Pero kung nakahalo na yung 2023 sa 2024, yung 2024 sa 2025, isigurado po magulo. Siyempre, magkakamali sa computation. Okay po? Time management. So, siyempre, time is gold. Lalo na sa trabaho. So, ito po yung pag-handle ng oras. So, syempre, prioritizing task. Alamin po natin kung ano yung urgent at ano yung important. Minsan kasi maguguluhan kayo dyan, may mga boss kayo, urgent to, ito important. So, gawin mo na yung mga bagay na kailangan matapos agad. Diba? So, meeting deadline. So, importante yan para hindi ma-delay yung mga teammates mo or yung buong project or yung buong institution mo. Diba? So, scheduling responsibilities. Gumamit ka ng calendar or planner or kahit hindi ganun, isulat mo lang or kahit sa cellphone para ma-plot mo yung mga meetings tsaka mga tasks mo sa tamang oras. So, avoiding procrastination. Ano yon? Pag-iwas sa mamaya na habit para hindi matambakan yung trabaho mo. Bukas na yan, malayo pa yan, tapos makakalimutan mo na. Diba? So, ayun po. Communication in the workplace. So, hindi lang po kasi siya tungkol sa pagsasalita. So, tungkol din po to kung paano po ba tayo effective na makikipag-ugnayan. So, professional communication involves speaking and writing clearly, politely, and respectfully in the workplace to maintain good relationship and effective teamwork. So, dapat maging malinaw daw po and diretso. So, iwasan na po natin yung paggamit ng masyadong slang or informal na pananalita. Lalo na po pag yung email natin ay mga higher-ups, bawa president ng kumpanya, boss. So, dati napagalitan ako sa ganito kasi nga ang haba ko mag-email. Kasi ang gusto lang nila yung main point. Tamad na silang magbasa ng mga mahabang email dahil marami silang trabaho. Proper email etiquette. Proper email etiquette includes using clear subject lines, polite language, correct grammar, and professional formatting when sending workplace emails. So, gumamit ka po ng tamang subject line. So, syempre, may greetings, formal na pagbate, tsaka i-proofread mo muna yung email mo bago mo isend para ma-check mo. Okay po. Team collaboration is the process of working together, sharing ideas, and supporting one another to achieve common goals efficiently. So, syempre, dapat bukas yung isip mo sa ideya ng iba. Kaya nga, team hindi ikaw lang yung masusunod. So, kasi kaya kayo pinagsama-sama dyan dahil isa lang yung goal nyo. Hindi kayo nagko-contest, isa lang yung goal nyo. So, dapat makipagtulungan ka para sa iisang goal, hindi yung ay, ako lang magaling dito. Hindi ganon, ha? Akainisan kayo ng mga katrabaho nyo. Kasi ayoko lang ganon dito. Respectful interaction. Respectful interaction means treating others with courtesy, listening to different opinions, and maintaining professionalism in all workplace communication. So, kahit may mga disagreement kayo, syempre, minsan, hindi kayo magkakasundo sa mga gagawin nyo. Kailangan manatiling magalang sa mga katrabaho regardless sa position. Kung sino ka man, kung boss ka man, ano ka man, mas magaling ka, mas batanda ka, mas bata. Dapat po, lagi po tayong may respeto. Okay po? So, record management practices. So, paano natin dapat i-handle yung mga records sa kumpanya? Siyempre, pinag-aralan na natin tong filing system, dapat maayos yung labeling, di ba? By date ba yan? Alphabetical ba yan? So, digital record storage. Gumamit po tayo ng folder sa computer or cloud. Pwede pong Google Drive para po madaling intindihin yung naming convention. Document retention. So, ito yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Alamin natin kung gaano katagal dapat itago yung isang documents. So, kung pwede na ba siyang i-dispose para po mabura na, maalis na siya. Confidentially and security. So, siguraduhin nyo po yung mga sensitibong records, dapat may password yan or nakalock. Kung physical siya, physical files dapat secure, nakalock. Para po hindi makita or mabasa ng mga unauthorized people. So, workplace professionalism. Ayan po yung character mo bilang isang empleyado. Punctuality, yung pagpasok po sa tamang oras or mas maaga. So, yun po daw yung sign ng respect mo sa
pinapasukan mo sa boss mo and sa ibang tao. Responsibility, panindigan mo yung mga trabahong naka-assign sa'yo. Kasi responsibility mo yan. Accountability, aminin mo kapag nagkamali ka, hindi ka mamamatay, hindi may ikamamatay. Papagalitan ka pero hindi mo yan ikamamatay. Siyempre, aminin mo para gumawa ka ng paraan para maitama. So, kasama sa buhay yan. So, huwag ka lang manisi, 'di ba? Aminin mo na lang, tapos do better. Respect in the workplace. So, tratuhin nyo lahat ng tama mula sa janitor hanggang sa pinakamataas. Dapat po pantay-pantay. No? Yung paggalang. Okay po? So, halimbawa, yung isang receptionist sa hotel, di ba, minsan pagod na siya. Pero binabati pa rin niya yung mga kliyente. Kahit na ang sakit na ng paa niya sa takong niya, di ba? Bawal silang sumimangot. So, ginagawa niya yung task niya ng tama and on time. So, pinapakita niya yung mataas na level ng professionalism. Kahit na minumura na siya, dapat nakangiti yan. Hindi pwede. Yun po yung train sa kanila. So, ganun po ang mataas na level ng professionalism. Lagi po natin yan tatandaan. So, ito po, to summary, so data privacy is everyone's responsibility. Confidentiality must always be observed. Proper record handling prevents problems, and professionalism includes protecting information. Good office management improves productivity. Organization helps maintain efficiency, and professionalism is essential in the workplace. So, proper record management protects information. So, iyon lang po. So, sana po face-to-face na tayo next week kasi may quiz na po tayo about sa last discussion natin, yung record ko, tsaka ito po. So, ito po yung record ko din para sa mga hindi naka-join.